Simulan natin dito mga kababayan. Unang-una, isang mapagpalang araw po ng Huwebes, August 7 na ho, 2025. Meron pa rin ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo, huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe at pahit ng notification bell. So dalawang low pressure area na po ang ating minomonitor. Merong isa na nasa loob ng PAR, meron namang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. So ito pong nasa loob mga kaibigan, low chance pa rin naman na maging isang ganap na bagyo, pero possible na posible itong maging medium chance or maging isang ganap na bagyo pero palabas na o nasa labas na ng PAR. Pero bago ho yun mangyari ay tatawirin po mga kaibigan itong low pressure area ang ilang bahagi po ng Northern Luzon. So possible may mga lugar dyan na maapektuhan mga kaibigan. So aalamin po natin yan. So dito muna tayo sa tinatawag ho natin na forecast weather condition. Mabilisan lang mang tayo mga kaibigan, tapos babalikan natin yung isang LPA na nasa labas ng PAR. Ang forecast weather condition natin mga kaibigan, inaasahan ho sa area ng Cagayan Valley. No, makinig ho tayo. Calabarzon, Aurora, kasama ang Marinduque. Weather condition ho dyan ay maulap na kalangitan na merong mga kasamang mga pag-ulan at meron po mga thunderstorm banda sa hapon dahil po sa low pressure area. So possible ang flash flood at landslide sa mga landslide prone area. In case or kung sakali man po lumakas ang mga pag-ulan lalo na ho bandang hapon at sa gabi. Sa Metro Manila naman, apektado pa rin ng low pressure area ang ilang bahagi ho ng Metro Manila, no? Visayas, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest po ng Central Luzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kasama na po dyan ang Romblon. So possible pa rin ang weather condition ho dyan ay maulap na kalangitan na meron pong kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa low pressure area. So dahil naman po sa southwest monsoon or habagat, no, marami nagtatanong sa atin, naka-monsoon break daw. Tapos umuulan ng malakas bandang hapon, no? Kasama rin kasi dyan ang mga localized thunderstorm at itong LPA lumapit din po kasi, no, sa ating Philippine landmass. So asahan natin dahil pa rin sa habagat, ang area po ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kasama ang Caraga ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Possible impact pa rin ito pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman po sa area ng Palawan, the rest ho ng Mindanao, mga kaibayan, no, ang weather condition po dyan ay partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin po sa southwest monsoon. So eto mga kaibigan ang senaryo na posibleng mangyari, hindi man maging isang ganap na tropical depression or banta bilang bagyong Fabian, itong LPA na ito, possible naman na palakasin niyang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa, no? Tapos dalawang LPA pa yan. Yung isang LPA naman mga kaibigan, ipapaliwanag ko din sa inyo mabuti, nasa labas naman po yun ng ating Philippine Area of Responsibility. Merong lokasyon na 2,895 kilometers east of extreme northern Luzon. Wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero take note, possible itong palakasin ng epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito naman mga kaibigan na LPA na nasa loob ng PAR, ay meron pong layo o lokasyon na 170 kilometers east of Vera, Catanduanes. Paalala ko, tatawirin niya ang Northern Luzon ngayong araw po ng Huwebes or bukas po ng umaga ng Biyernes. So sa ngayon, yan muna ang pinaka-updated natin sa lagay ng ating panahon and place. Huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat, magandang araw po.